Hindi ako sanay ng mga ganitong interview. Hindi ba kayo ini-interview ng, like as a group? Kasi pag in-interview as a group so may mga times na di ka talaga makakasagot. Kasi yung iba sumasagot na, so okay. Bigla ako kinabahan. Hindi ako sanay ng ganito. Okay, wait lang. Hindi ako sanay talaga. Yung real name ko muna sasabihin ko. I'm Clarence Silvestre. Ayan, so also known as Renzi Girl. Ayan, so nakatira ako sa Muntinlupa. Kilala kasi nila ako na medyo matapang na aura, ganun. Pero deep inside, ko funny. Ganun. May times na talagang sobrang seryoso. Iyakin. Minsan. Outside of performing as a mocha girl, ano ba yung mga ginagawa mo in your free time? Ano yung mga ibang hobbies mo? Pagka wala kasi sa Mocha Girls, nag-streaming ako. Yan. So may times naman na after streaming, dogs, then family, labas, that's it. Yan, pinagkakasya ko hanggat kaya. Pero more on talaga ako, more on gaming ako. Anong klaseng games? Pew-pew. Kahit anong games kung ano yung available games na nalalaro ko, yun nilalaro ko. Or kung sino yung mga kasama ko. Or kung ano yung gusto nilang laruin. May times na ganun. So, na-mention mo na may aso ka na. Yes. Ilan yung aso mo? 5. 2 chow chow, 1 husky, 1 American bully, at saka 1 American bulldog. Yun, mahilig kasi ako sa big dogs. Mahilig ako sa big. Charot. Buti naman manage mo ganun pala kadami. Mag-isa ka lang sa bahay. No, kasama ko yung tatay ko at saka yung nanay ko. 3 kami sa bahay. Pero may mga times na doon natutulog yung kapatid ko, pati mga pamangkin ko, yung asawa niya. So, may mga times na hindi ako nahihirapan kasi pagka alam nilang nag-work ako, like streaming, yan, so sila nag-aasikaso ng mga dogs ko. Ano yung itsura ng perfect weekend mo? Di ko masabing perfect pero siguro pag nalalabas ko lang yung mga pamangkin ko. Minsan lang kasi sila makagala. Like, pagka dyan lang ako sa bahay, yun lang yung time na nakakalabas talaga kami kasama ng family ko. Kasi most of the time talagang streaming, then Mocha Girls, streaming, Mocha Girls. Yun yung buhay ko. Growing up ba, sino yung mas close mo, mom or dad? Kasi lumaki ako sa tatay ko kasi nung bata kami, si nanay is mahilig talagang umalis ng bansa. So lumaki ako sa tatay ko, sa side talaga ng tatay ko. Yun, hanggang sa paglaki parang makatatay ako. Though may times na close naman kami ng nanay ko. Pero mas ko sa tatay ko Mas iba, daddy's girl. Ngayon naman, parang Nababalance ko na kasi syempre nag-age, 'di ba? So dapat kahit papaano priority mo both tatay and nanay. medyo more on childhood naman tayo. Mm-hmm. Kung meron kang maisip na earliest or pinaka-notable na childhood memory, ano yun? Kalaro ko lolo ko. Naalala ko lolo ko. Wait, hinga lang ang malalim. Lolo ko yun Yung lolo ko, lagi kang pinapagalitan. Pero, sobrang kaming alagaan. Yun, namatay kasi siya halos sa tabi ko. Kaya hindi ko makalimutan. Nalala ko. Lolo. Lolo. Favorite memory ko sa lolo ko. Yung lagi niya kaming inuutusan pero hindi ko sinusunod. Kasi lagi siyang magpapabili ng yosi niya. Pero hindi ko bibilin kasi nga, sabi sa amin ni Lola, wag na daw namin bilhan ng yosi. So pag mag-uutos, tatakbo kami. Ganun lang. Pero most of the time, sinusunod ko naman lahat. Okay lang ba matanong yung naging cause of death mo? Kasi siya na-aksidente. Kumbaga parang nakahiga siya, natutulog na kami nun. Tapos magsi-CR siya. Ang nangyari, parang niya yung shorts niya na yung nababa. Tapos nadapa siya. So tumama yung pinaka-head niya doon sa upuan namin sa Nara. So yun, nakita na lang ng namin, nung panadero ng tita ko na nakahiga na siya sa sahig. Yun, nasa baba kami nun. So napaka-sudden pala yung nangyari? Oo, sobrang biglaan lang. Hindi rin namin ine-expect. Kasi maingat yun Parang siguro talaga.
Baka tumulo si Pun ko eh. Wag na si Lolo. At naramdaman ko eh. Gusto mo ba mag-break ng konting mga 5 minutes or tuloy? Hindi, okay lang. Sanay tayo na dyan. Masasanay na ako. Bago ka naging mocha girl, ano yung ginagawa mo? Well, actually, to be honest, hindi ko talaga in-expect magiging mocha girls ako eh. Kasi before ako mag-mocha, freelance dancer na talaga ako. Tapos ko yung mga mascot sa ibang bansa. Yun, so nagaganon ako, travel ako ibang bansa para mag-mascot. Then, puro travel, as in, para lang, alam mo yun, masustain yung income namin. Yun, para sa family. Tapos, parang ito lang, biglaan lang talaga yung sa Mocha Girls. Na parang papa-audition, sabi, try ko nga daw. Parang that time medyo humina yung sa mga mascot. So, sabi, sige, try ko lang naman. Parang nabanggit mo dati sa episode natin ng Sweet Dreams na bago ka maging mocha girl, may pagka-boyish ka na dapat. Yes, totoo. Kaya ganon. Kaya medyo nailang din ako sa Mocha Girls. Kasi alam ko parang hindi ako matatanggap dahil nga yung kilos ko, yung pananamit ko, hindi ko kaya yung mga sayawan nila before. Yun yung naisip ko. Kasi talaga, one of the boys. Ganun, parang, sports ko, basketball, mga bola. Nagbabasketball ka pala. Basketball. Pero hindi ako yung magaling na nagbabasketball. More on shooting lang talaga ako. Billiards, volleyball, badminton. Lahat ng balls. So, pagdating talaga sa mocha girls, nag-iba talaga yung Actually, sinabihan ako ni manager na parang mag-change ako ng image ng konti. Hindi naman baguhin lahat. Pero kumbaga mag-adjust lang ng konti. Kasi syempre, mocha girls, ano ba naman yung tingin, di ba sa mocha girls, sexy, ganyan. So, trinay ko naman mag-sexy. kung meron kang mga future plans, naging harang ba siya doon? Well, hindi ko siya masasabing harang eh. Hindi ko masasabing harang kasi at the same time, nag-benefits din naman ako sa Mocha Girls. Kasi kung hindi rin naman sa Mocha Girls, hindi rin naman makikilala yung page ko sa mga streaming, ganto ganyan. Hindi ko rin ma-experience yung pabalik-balik sa Japan, yung mga ganun ba. Yung mga pina-experience kasi, hindi ko makalimutan sa Mocha Girls. So, hindi ko masasabi talaga na parang naging hadlang. May mga times talaga na gusto ko nang i-give up yung Mocha Girls. Kasi nga, syempre, kahit papano, di ba, pag nag-age ka, iba na yung thinking mo. Parang gusto mo maging, paano ba yun, stable ka sa buhay mo. Ano ba yung dapat pagkakitaan mo, ganto ganyan. Pero syempre, iba pa rin pagka hinahanap pa rin ng katawan mo yung entertainment na parang sayaw, enjoy. Bago ka maging mocha girl, ano yung gusto mo talagang gawin? Hindi ko, actually magulo yung utak ko that time pero nagbi-business kasi ako noon bago ako mag-Mocha Girls. Tawag dito, hilig ko kasi before yung sa kitchen, nagluluto ako. So meron akong kainan before. Tapos yun nga lang, sad to say, nag-close dahil nga dun sa pandemic. So naabutan ako. So ang hirap niya ulit ibangon. So wala, nag-close. So medyo lugi. Lugi. Kung ibabalik natin yung oras, meron ka bang gustong baguhin or meron kang ibang gustong gawin sa mga naging decision mo na May part na oo, may part na hindi. Siguro kung may part na oo, kinontinuous ko na lang yung studies ko. Para, syempre, stable talaga kami ng pamilya ko. May part na hindi kasi hindi ko ma-experience lahat. Na-experience ko ngayon, di ba? Sa current group niyo ngayon, sa current members mo, sino yung pinaka-close mo? Pinaka-close? Sa totoo lang, halos lahat naman sila. Kaya lang ako kasi soloista ako eh. Totoo, ako gusto ko mag-isa lang ako. Hindi ko masabi kung ano ba talaga ako. Parang gusto ko lang, nakahiwalay ako madalas sa kanila eh. Nasa isang table ako, tapos sila magkasama. Kasi parang mas gusto ko lang yung mag-isa, yung pakaramdam, ganun. Although, lahat sila close ko naman. Mas gusto ko lang talagang mag-isa lang ako. Parang may pagka-introvert
Parang ganun may pagka-introvert na ewan ko. Although may times talaga na nakikipagkulitan din naman ako sa kanila, pero most of the time talaga, nasa ano lang ako. Ako lang, me time, ganun. Bago ka maging mocha girl daw, parang ano yung tingin mo or ano yung perception mo sa grupo? Hindi ko kaya. Yun yung ano ko, kasi kung hindi pa ako mocha girls, ayan. Ang tingin ko kasi sa mocha girls, masyadong malaswa. To be honest yun talaga yung tingin ko before. Pero nung naging part na ako, ay hindi pala. Parang talagang sa entertainment lang, pero labas, hindi naman. Sa publiko, ano yung nakikita mong common na misconception sa pagiging mocha girl? Ang akala kasi nila sa mocha girls, nalalabas nila, yung ganun ba? Siguro yung thinking na yung mocha girls, pokpok, yung word, sorry sa word. Parang pag nababasa ko, nasasaktan ako. Kasi syempre part ako ng mocha girls, hindi naman eh. Parang gusto ko humingi ng, nasan yung ticket nyo, patunay nyo na pokpok kami. Ganyan. Tapos, ang dami ko kasing nababasa ng mga negative comments na ganyan. Binibenta lang kami ng manager, ganyan. Kahit hindi naman talaga. Kasi ang tao, mabilis mag-judge eh. Mabilis mag-judge the way na yung nakikita lang nila sa'yo. Let's say, nagpa-perform ka stage, inaano mo yung mga contestant, binabastos mo, yun na kagad yung tingin nila sa'yo. Parang bastusin ka, ganyan. Pero hindi nila alam, hindi naman talaga. May nabanggit ka kanina na may mga times na gusto mo siyang i-give up or umalis. Yung, parang isa ba yun sa mga dahilan kung bakit? Hindi naman yun. Kasi may times talaga na parang napagod ako sa mocha girls. Parang mas iniisip ko na lang talaga yung sobrang stable na talaga. As in talagang stable na ako. Pero syempre, hindi ko din kaya i-give up kasi hinahanap rin ng katawan ko talaga yung parang yung saya. Kung saan ka kasi masaya, di ba? Alam mo naman yun. Kung saan ka masaya, kung na-enjoy mo yung work mo, ganun. Meron ka bang naaalalang pinaka-wildest encounter with a fan or with a member of the audience? Actually, ang dami. Natatakot nga ako minsan. Kasi may mga times na pinipicturan ako, sinasend sa messenger, nakita kita, ganto ganyan. Tapos sabi ko, nasan to? Tapos meron na naman, so ganun. Iba yung pakiramdam kasi parang nakakatakot. Tapos bigla na lang, tawag dito, may nag-aantay sa'yo sa labas. Pero naman, papapicture lang. Pero ang creepy lang pagka ang tagal mong nandun sa lugar na yun, tapos biglang inaantay ka lang. Di ba? Kahit pa paano, iba pa rin creepy na pero minsan maaawa ka rin naman. Tapos, dami rin kasing mga indecent proposal na natatanggap. So, kakatakot. Yung iba naninira, yung iba tatakutin ka. Among the members ba, paano ka nakaka-relate sa kanila? Siguro when it comes sa usapang family. Kasi syempre, halos lahat sa amin, parang may same story. Pero not totally same na same. May mga, may mga pare-parehas na senaryo lang, ganun. So, minsan na pag-uusapan, ganyan. And we went tayo with a message for the girls. Thankful ako sa girls kasi kahit papano, nagtagal kami, natiisan namin ang isa't isa. And naiintindihan nila minsan yung mood ko. And yun, sa pakikisama, thankful din ako kay sir. Nagtiyaga din sa ugali ko. Thank you. Tapos sa mga tropa natin dyan na viewers ko sa stream. Thank you dahil sa pag-support nyo sa live ko. And sa pagiging mocha girls ko. Ayoko umiyak pero thank you. Are you proud to be a mocha girl? Yes. I'm proud. So, ayun na nga guys. Tapos na ako umiyak. And of course, sana abangan nyo to, yung pasabog ng Sweet Dreams with Mocha Girls kasi marami kayong malalaman sa amin kung ano yung buhay namin, kung ano kami sa labas at saka sa loob. Ayan, so abangan nyo yung Sweet Dreams with Mocha Girls. I'm Renzi Girl and I'm a Mocha Girl. Okay po. Yes! Thank you so much. We are done. Yes. Kamusta naman? Eto na, sige. Bibigyan ko kayo ng bibigay ko sa inyo yung gusto niya.